Sa talas ng kanyang pag-iisip at mabulaklak na pananalita, hindi katakatakang Pilipina man o banyaga, nahulog ang loob sa bayaning si Dr. Jose Rizal. Sabi nga sa bawat lugar na kanyang narating, may babae siyang nakakarelasyon. Kaya sa pagtalakay sa kanyang buhay, hindi raw maiiwasang maungkat ang kanyang buhay pag-ibig. Ayon sa mga nasusulat, 16 years old daw unang umibig si Rizal. Puppy love nga raw na maituturing ang kanyang naramdaman sa nooy 14 anyos na si Segunda Katigbak. She was not the most beautiful woman I had seen, but I had never seen one more bewitching and alluring. Ayon sa 79 na taong gulang na ngayong si Lilet Malabanan na apo ni Segunda, kwento mismo sa kanya ng mga nakatatanda na love at first sight daw si Rizal sa kanilang lola. Dahil sa una pa lang nilang pagkikita, nabighani na raw agad ang binata sa ganda ng dalaga. Naimbita siya ni Olympia sa isang birthday party at birthday yata ng lola ni Rizal noon at doon sila nakakita ni Rizal. So nung makita ni Rizal ay nagka-crush daw si Rizal kay Lola kasi si Lola kasi nung araw very cute daw, maliit lang kasi siya, ay siguro na-attract si Rizal kasi si Rizal naman di rin masyado matangkad eh. Pero pinkish daw, rosy chick daw si Lola at cute na cute. So nagka-crush si Rizal kay Lola and sabi nga nila she was now dubbed as the first love of Rizal. Ang galawan daw ni Rizal para masungkit ang loob ng dalaga, idinaan sa mga tula at pagguhit ng larawan mismo ni Segunda. Sinuklian naman ito ni Segunda nang bigyan niya si Rizal ng rosas na gawa sa papel. We loved each other without having declared it clearly, except with glances. Ang 77 taong gulang na si Criselda Reyes, na isa rin sa mga apo ni Segunda Katigbak, ipinakita sa amin kung paano gumawa ng rosas na papel, kagaya raw mismo ng binigay ng kanilang lola kay Rizal. Binigyan siya ni Rizal ng paper, ng sketch, at in return, binigyan naman siya ni Segunda ng paper rose na inilagay niya sa kanyang hatband. Nung nagkita sila ni Rizal, tinanong ni Rizal kung siya ang gumawa. Primero, dinideny niya, sabi niya gawa ng kapatid ni Rizal. Pero later on, nung tinanong siya ni Rizal, nag-blush siya. So it means to say na siya ang gumawa para kay Rizal. Pero umpisa pa lang, wala na raw patutunguhan ang pagtitinginan ng dalawa. Dahil bago pa man sila naging magkakilala, ipinagkasundo na si Segunda sa isang nagngangalang Manuel Luz na mula sa isang prominenteng pamilya. Si Lola, bago pa pumasok sa La Concordia, she was already betrothed to be married to Manuel Luz. At naipangako na siya, kanya alam niyang siya yung papakasalan niya. The girls are very obedient during that time because they get married at a very early age. Paglilinaw din ng apo ni Segunda, hindi naman daw naging nobya ni Rizal ang kanilang lola. Sila naman kasi nung araw ay wala namang mga boyfriend nung araw eh. So siguro parang siya ay love interest ni Rizal at si Lola na may very flattered. Kung mayroong puppy love, mayroon din daw one true love, si Dr. Jose Rizal. Ang relasyon ng dalawa, tila against all odds, ika nga, dahil bukod sa long-distance relationship, hindi rin pabor ang magulang ng dalaga. Sa bisa ng Republic Act No. 1425 o Rizal Law, kinakailangang ituro sa lahat ng kolehiyo at universidad sa Pilipinas ang kwento ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Sa sketch of Leonor Rivera by Rizal, ulit doon sa tingin nyo kung may tsura itong babae na to, taas nga kamay. Those who think that this pretty lady, higher. Second-year college student at 19 years old noon si Rizal nang magkakilala sila ni Leonor Rivera. Si Leonor, 13 anyos nang makilala ang kanyang malayong pinsan na si Rizal.
Anak kasi ito ni na Silvestra Bauson at Antonio Rivera, na pinsan ng ama ni Rizal na si Francisco Mercado. Noong nag-aaral si Rizal sa University of Santo Tomas, naging boarder siya sa bahay ng mga Rivera. Dito raw nagsimulang lumalim ang pagtitinginan ng dalawa. Sir, ano ba yung nagustuhan ni Leonor Rivera kay Rizal? Ano ba yung naging sweet gesture ni Rizal? So, ang convergence point ni Jose Rizal at saka ni Leon Rivera, music. So, we presume na yung pagtugtog sa piano ni Leonor Rivera, yung isang nagustuhan ni Rizal kay Leonor Rivera. Ano naman ang nagustuhan ni Leonor Rivera kay Rizal? Yung pagiging maasikaso ni Rizal. Isa pa, mukhang nagustuhan din ni Rizal yung palabasan ni Leonor Rivera. Mukhang hindi papasa yung babae kung hindi matalino. Bukod sa sabay na pagtugtog ng piano ng dalawa, na isa sa mga pinakapaboritong libangan ni Leonor, may mga panahong todo ang kaswitan nila kapag inaalagaan ni Leonor si Rizal. Kapag napapatrouble si Rizal sa mga batang Espanyol sa eskolta, todo effort daw sa pag-aalaga sa sugat ng kanyang iniibig. Pero gaano man kamahal ni Rizal si Leonor, mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa bayan. Kaya para sumali sa kilusang propaganda, lumipad siya papuntang Europa. Paalam na, Leonor ko. Ako ngayon ay paalam. Ang puso kong umiibig ay sa iyo ko iiwan. Dito na nagsimula ang kanilang LDR o long distance relationship. Pero gaano man kahirap, pinilit ng dalawa na ipagpatuloy ang relasyon. Nag-letter writing ang dalawa at patuloy na nagpalitan ng mga nakaka-inlove na mensahe. You do not know how glad I am when I received one of your dear letters. But you did well in putting another name in case, as you say, it fell into the hands of strangers. Command your servant who kisses your hand, Leonor Rivera. Pero bigla na lang tumigil ang mga sulat ni Rizal at naiwan sa ere si Leonor. Ghosted, kumbaga sa lingwahe ng mga millennial ngayon. Ang pag-iibigan ni na Rizal at Leonor kinuwento mismo sa amin ng isa sa mga kaapu-apuhan mismo ni Leonor Rivera, ang 23 anyos na si Veronica Keeping. Maayos naman daw ang relasyon ng dalawa sa simula, hanggang sa 3 taon daw hindi nakatanggap ng sulat si Leonor mula kay Rizal. Para ba siyang pinaasa? But later, I was convinced that you are like a newly opened rose. Very flushed and fragrant at the beginning, but afterwards it begins to wither. Pero ang totoo, ang hindi alam ni Leonor, nang maging aktibo si Rizal sa pakikipaglaban sa Espanya, natakot ang ina ni Leonor para sa kaligtasan ng dalaga. Okay sila sa relationship Leonor, in the Leonor and beginning. Rizal in the beginning. But then, when nag-start na yung si Rizal, naging revolutionary na siya, writing Noli Me Tangere. Tapos, there were parang, he was very active in terms of revolutions. Tama ba it's Leonor's mom who did not like Rizal? Pagkatapos po, nung Rizal nung po, naging nung aktivista si na po Rizal. siya. Opo. Kasi wala akong nabasa about Antonio Rivera. It was more your great-great-grand-mom who was opposed. Opo. Sinasabi nila na parang mother's love, kaya... O nga naman, kasi ayoko mong pangasawa nung anak ko yung aktivista. Opo, iyon. Dito na nagsimulang harangin at itago ng ina ni Leonor ang mga sulat na ipinapadala ni Rizal. Habang ang binata walang kaalam-alam at patuloy pa rin sa pagpapadala ng mga liham kay Leonor. Sa pag-aakalang kinalimutan na siya ni Rizal, pumayag ang dalaga sa kagustuhan ng kanyang ina na magpakasal kay Charles Keeping sa kondisyong hindi na siya muling tutugtog ng piano. She said na kapag kinasal
kapag pinakasalan ko si Charles Keeping, hindi na ako magpe-play ng piano. So, yun pa yung 2 conditions niya. Hindi na po siya magpe-play ng piano. And Sylvestra has to live with her and Charles until her wedded life. Ang klase ni Professor Bernie may kanya-kanyang interpretasyon sa naging desisyon ni Leonor. Sir, broken si Leonor. Anong broken? Broken siya. Broken hearted. Oo. Masyado siyang na-attach sa feelings niya kay Rizal. Oo. Tapos di siya makaget over kahit may anak na siya kay Kim. Okay. That yung ba experience mo? Sir, walang ganyanan. Since yun nga, yung pagpapiano, naalala niya si Rizal. So parang ayaw na niya ng memories of Rizal kasi okay, like, andito na siya sa bagong siya. So yun po. Makalipas ang 3 taon noong engaged na ang broken na si Leonor kay Charles Keeping, saka lang niya nalaman na itinago pala ng kanyang ina ang mga sulat ni Rizal. Isa-isa niya itong binasa at sinunog. Ito gusto ko malaman dahil perspective mo lalo na babae ka. So, lola mo, Leonor Rivera, talagang si Rizal ang true love. Sa tingin mo? Yes, sir. Sa pakiramdam mo? Opo. Siguro ang dahilan kasi nung sa mismong kasal niya, yung ashes no letters nila, ng correspondence ni Rizal, talagang sinama niya sa wedding dress niya. So, siguro dinala na yun until kinasal niya si Charles. So, yun po masabi ko na one true love niya po siguro talaga si Rizal. Hindi man nagkatuluyan, isa pa rin daw karangalan para kay Veronica at sa kanyang pamilya na ang kanilang lola naging malaking bahagi ng buhay ni Jose Rizal at ng ating kasaysayan. Dahil national hero po si Rizal, para siyang humbled po kami dun sa fact na naging part din po somehow ng history si Leonor Rivera. And yung marriage niya kay Charles Keeping is yun yung consequence, kaya nandito po kaming family. Yeah. The story remains alive through you. Well, yes, siguro po. So yun lang po yung, hindi naman po ako parang, it was her eh. Siya po talaga yung ano. So kami po is parang living legacy lang po na naging somehow Na totoong tao si Leonor Rivera. Otherwise, I'll be talking to an empty chair. Sa kwentong ito ni Jose Rizal at Leonor Rivera, tila ba totga o the one that got away nila ang isa't isa. I wonder kung true love nga ni Rizal si Leonor Rivera. Bakit may iba pa raw siyang pinopormahan na Leonor din ang pangalan? Si Leonor Valenzuela o mas kilala bilang Orang ay kapitbahay ni Rizal sa Intramuros, Maynila. At siya umanong kapalitan niya ng sulat gamit ang invisible ink. Gawa ito sa tubig na hinaluan ng asin para hindi raw basta-basta mababasa ni numan ang liham. Makikita lang daw ang nakasulat kapag inilapit ang papel sa apoy. Pero para kay Professor Bernie, maaaring kaibigan lang ang tingin ng binata kay Orang dahil si Leonor Rivera raw talaga ang mahal ni Rizal. So hindi natin tiyak kung talagang naging girlfriend ba ni Rizal yung isa pang Leonor o piniikot lang ni Chenggo yun na parang gusto sa'yo ko. Yun ang interpretasyon ko ron. Para sa akin, ang talagang mahal ni Rizal yung Leonor Rivera.